Isang babae ang inatake ng asong kabilang sa tinatawag na K9 unit. Yun po yung mga aso na nagbabantay sa mga pamilyan. Nangyari po ito sa isang pamilyan sa lungsod ng Makati. Nakatutok si Susan Enrique. Mas best friend kung tawagin ng mga aso. Pero sa Makati City, reklamo ng isang babae sa pulisya, sinakmal siya sa mukha ng isang K9 sa isang supermarket. Kwento raw ng biktima si Virginia Hilario, nakita niya ang aso sa supermarket. At dahil mahilig daw siya sa aso, nagpaalam ito sa handler ng aso para hawakan ng K9. Pero sinakmal ng aso sa mukha ang babae. Malalim na sugat sa mukha ang tinamo ni Hilario. Yung handler, tinanong nila kung mabait yung aso. Sabi ng handler, according to Mrs. Hilario, mabait naman daw, kaya pinahima sa kanya, hinimas-himas nila. Tapos nung bandang mga matagal-tagal na, napaupo yata napayo ko si Mrs. Hilario at sinagpang siya sa mukha. Ang security agency ang inireklamo ni Hilario. Madalas makita ang mga K9 sa mga mall at supermarket. Kasama kasi ang mga asong ito sa nagbibigay ng seguridad sa mga establishmento. Paliwanag ng isang K9 handler sa Makati Rescue, hindi basta-basta nilalapitan ng mga aso. Iba-iba daw ang training ng mga ito. At tulad ng tao, may mga mood din sila. Iba-ibang training. Pero ang bottom line dyan, controlled mo yung aso. Kung sakali raw na makakita ng mga K9 o ng aso na di kakilala, magpaalam muna sa mga handler kung gustong hawakan. O di kaya naman, hanggang maaari, huwag na lang itong hawakan. Huwag na lang nila hawakan kasi minsan hindi nila kilala yung karakter ng aso. Pero minsan kung nagbigay ng go signal yung handler na pagbigyan yung gusto ng tao, why not? Susan Enriquez, nakatutok, 24 oras. Balita naman mula sa Amerika. Nagulantang ang ilang mamimili sa isang shopping center. Ang dahilan, 3 usa ang nakapasok at nanggulo sa loob. Mula sa paradahan ng mga sasakyan, dumiretso sa tindahan ng mga usa. Nabasag pa nila mga salamin, terrible pong naiwang kalat sa loob. Rumisponde ang mga pulis pero hindi na nila naabutan ng mga usa. Wala namang nasaktan na tao o usa sa nangyaring insidente. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Mahigit 1 buwan lamang ang itinagal ng pagpapaayos sa mga silid-aralan sa Malaya Elementary School sa Pililla, sa Rizal. Yan po yung mga silid na nasira ng bagyo at meron ding sunog. Naging partner po namin sa proyektong ito ang Procter & Gamble Philippines. 7 silid-aralan. Ano kaya ang kahulugan ng 7? Alamin po natin sa ulat ngayong gabi. Ang covered court na pansamantalang naging classroom ng mga estudyante ng Malaya Elementary School, heto't na puno ng mga tao sa araw ng pagpapasinaya ng eskwelahan. Narito ang mga VIP mula sa Procter & Gamble Philippines. Nakatuwang natin sa matagumpay na proyektong ito. Makabuluhan para sa kanila ang 7 silid-aralan na naipagawa. Ang mission ng Procter & Gamble Philippines is to touch and improve the lives of Filipino people. Kaya nag-partner kami with GMA Kapuso Foundation sa 75th anniversary namin para gumawa at mag-donate ng 7 classroom. Isa sa bawat dekada na sineselebrate namin. Ang kwento ng mga volunteers, sama-sama sila mula umaga hanggang gabi. Magdamagan silang tumulong sa construction. Masayang-masaya po kami nung dumating po sila. Malaking tulong po. Bakit? Gawa nung magkakaroon po sila ng sariling room na papasukan po. Bakit? May dumating na po bang tulong dito para ipagawa yung ano? Wala pa po, yung pong GMA Kapuso lang po. Kaya't pasasalamat ang sambit ng mga bata sa napakagandang biyaya. Thank you, Procter & Gamble Philippines and GMA Kapuso Foundation Incorporated. Isang sorpresa pa ang nagdagdag saya sa espesyal na araw na ito. Namigay kami ng mga gamit pang eskwela at mga Christmas bags na naglalaman ng mga pagkain sa ilalim naman ng Give a Gift Alay sa Batang Pinoy Christmas Project. Hindi na naitago ng mga espesyal na anghel ang kagalakan dahil sa kanilang natanggap. Laya po naman yan. Laya po. Natutuwa lang po ako sa kagalakan po. Nabumisita po rito, nagawa ang aming paaralan. At may
simbolo sa panibagong buhay sa eskwelahan. Nagtanim kami ng mga punong magbibigay lilim paglipas ng panahon. Walang anuman mga kapuso, pero hiling namin pakaingatan ninyo yung mga silid na yan. At tayo magpasalamat sa Procter & Gamble Philippines sa kanilang kabutihang loob. Samantala, maraming kababayan natin ang maaari ninyong mapasaya ngayong Pasko sa pamagitan ng inyong pagtulong. Para po sa inyong donations, maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Juday o Ryan? Alamin natin sa ating malapitang sulyap kung sino ang kamukha ni Baby Lucho. At ang parangal sa GMA Kapuso Foundation Annual Report at sa GMA Coffee Table Book. Walang bibitiw. Ito ang 24 oras.